ka na ikay mawiwili. So mga par, matapos nga po pinakita sa atin ni David Benavides kung paano makipaglaban ang tunay na monster sa bakbakan. Matapos nito wasakin ang mukha ni Anthony Yarde sa bakbakan nila, meron nga po nagtanong kay Benavides mga idol kung saan ba daw galing ang bilis ng kamay nito sa bakbakan. At kada suntok nito meron talaga ito bad intention sa kalaban. Kadalasan kasi sa nakikita natin mga idol, sa mga fighter na lumalaban sa mas mataas na dibisyon, mabagal at paisa-isa lamang sumuntok. Si Benavides lang talaga natatanging boxer na nagpapakawalan ng 10 kombinasyon sa bakbakan, kung saan sa naging sagot nga po dito ni Benavides mga boss, mahilig daw siya manood ng laban ng mga fighter na lumalaban sa mababang dibisyon. At na special mention nga dito mga idol, ang ating pamansang kamao Manny Pacquiao at si Guillermo Rigondeaux, lalo na itong si Pacman mga boss, na bata pa lang daw si David Benavides, nakasubaybay na daw ito kay Pacman sa mga training at laban, kaya dito daw mahilig si Benavides na magpakawalan ng maraming kombinasyon sa bakbakan. Well, meron talaga pagkakahawig si Benavides mga idol kay Boss Manny pagdating sa bakbakan sa ibabaw ng boxing ring. Medyo mabilis lang mga paa ni Pacman at isa itong kaliwete, pero sa atake mga idol parehas talaga. Yung tipong susugatan talaga ang mukha ng kalaban at hindi ka titigilan hanggat hindi ka sumuko o di kaya pumagit na ang referee para tapusin ang bakbakan. Samantala speaking sa bakbakan sa The Ring 4 mga idol, nagbigay naman po si Ryan Garcia ng reaksyon sa pagkapanalo ni Devin Haney kay Brian Norman Jr. Ano yan ni Bagito mga boss? Masaya daw siya na nakuha ni Haney ang kanyang pang 3 division champion. Alam na daw ni Ryan Garcia na mananalo si Haney, kaya pumusta ito na malaking halaga sa kanya. Akala daw kasi ng mga ilang boxing fans, Sherwin na ang panalo ni Brian Norman Jr. dahil sunod-sunod ang knockout win ito at naging world champion ito ng 147 pounds. Pero hindi daw alam ng lahat mga idol, hindi pa daw sapat ng experience nito na lumaban sa level ni Devin Haney. Halatang tutoy pa daw si Brian Norman Jr. sa boxing sports dahil matapos daw ito matumba, nawalan daw ito ng kumpiyansa sa sarili na siya naman daw ang nagbigay ng kalamangan kay Haney Boy sa puntos. Kung meron ka daw experience na fighter, ang pagkabagsak mo daw sa ring, gagamitin mo ito ng motibasyon para dikdikin si Haney Boy. Hindi yung nawala ang tiwala mo sa sarili mo at hayaan mo na lang na puntusan ka ng kalaban. Samantala dagdag naman ni Ryan Garcia mga idol, hawakan daw muna ni Haney ang kanyang titulo dahil kukunin daw ito ni Ryan Garcia sa kanya sa lalong madaling panahon. Sabihin na daw ng mag-amang Haney ang kanilang sasabihin, pero ang reality daw mga idol, hindi daw talaga nito kayang talunin si Ryan Garcia sa bakbakan sakaling maglaban sila sa rematch. Wala pa rin daw pagbabago sa unang bakbakan nila, dudurugin pa rin daw nito si Haney kagaya ng dati o di kaya mas malala pa. Sa Ryan Garcia lang daw talaga mga idol ang kryptonite ni Devin Haney sa boxing sports, wala ng iba pa. Sigurado daw ito mga boss, naiyak daw muli si Haney sa kanilang rematch. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po manalo ni Bam Rodriguez sa laban nito kontra kay Puma Martinez via knockout, kung saan mga idol, nagbigay naman to ng interes ang dalawang Pinoy boxers natin na si Vincent Astrolabio at Jonas Sultan. Willing daw nilang labanan si Bam, saka magdesisyon na ito na umakyat ng timbang sa bantamweight. Ano sa tingin nyo mga idol? Malaki ba ang tsansa ng mga Pinoy boxer natin na manalo kalaban ng pound for pound best boxer ngayon na si Bam?